Sa huli, bumalik sila sa teleportation hall ng One Heavy Sea, at pagkatapos ay diretso silang lumabas ng bulwagan, at naroon ang Pearl City ng One Heavy Sea sa harap nila. Mula sa First Sea hanggang sa Fourth Sea, wala pang ilang minuto, hindi nakakapagtakang dumating si Delphine sa Flying Cloud Sect nang napakabilis pagkatapos matanggap ang transmission ng kanyang apo kanina. Si Lance, na bumalik sa Pearl City, ay agad na nagmaneho ng kanyang lumilipad na espada at dumiretso sa Flying Cloud Sect. Ang Flying Cloud Sect ay ilang oras lamang ang layo mula sa Pearl City, kaya kinailangan munang bumalik ni Lance sa Flying Cloud Sect upang matiyak na ligtas sina Harleen at Lucy, ang asawa ng guro. Gayunpaman, mas may tiwala si Lance sa kanilang kaligtasan. Pagkalipas ng ilang oras, dumating si Lance sa Flying Cloud Sect. Gayunpaman, bago dumating si Lance sa Flying Cloud Sect, nakita niya itong magulo. Natulala ang buong katawan ni Lance nang makita niyang nagkakagulo ang Flying Cloud Sect. Ang Flying Cloud Sect ay nawasak. Oo, sa sandaling ito, ang Flying Cloud Sect ay wala na ang dating kakisigan, may mga mabahong bangkay kung saan-saan, at tila ito ay nalipol sa loob ng 7 o 8 araw. Tiningnan ni Lance ang maraming inosenteng disipulo ng Flying Cloud Sect na namatay ng malungkot, nasaktan ang kanyang puso. Si Lance ay hindi mabuting tao, ngunit ayaw niyang may mamatay dahil sa kanya. Ang pamilya Ning ay ganap na nabaliw, at dahil lamang si Lance ay naging disipulo ng Flying Cloud Sect, nawasak nila ang Flying Cloud Sect. Nagalit si Talia, talagang perwisyo ang pamilya Ning, ano ang kinalaman ng Flying Cloud Sect sa iyo, itong mahihinang mga disipulo, anong puot ang mayroon sila sa kanila? Dahil lang sa galit nila sa iyo, pinatay nila ang napakaraming inosenteng disipulo, at hindi ko alam, ilan ang nakatakas. Kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin at sinabing, Pamilya Ning, tiyak na hindi ko sila pakakawalan, kung hindi ako maghihiganti para sa mga inosenteng taong ito na namatay ng trahedya, ipinangako kung hindi ako magiging tao. Kawawa ang mga inosenteng disipulong ito, sila. Hindi ko alam kung bakit sila pinatay. Bumaba si Lance mula sa langit at tumayo sa lugar kung saan dating nakatayo ang Light Cloud Alliance. Dati, ito ang kanyang Light Cloud Alliance kasama ang isang grupo ng mga kababata, ngunit ngayon ay wasak na ito, at maraming bangkay ang nakahandusay sa lupa. Nakilala ni Lance ang ilang pamilyar na lalaki sa isang sulyap, kabilang ang ilang angkan mula sa parehong pamilya na katulad niya. Hindi lang iyon, nakita din ni Lance ang marami sa mga elder at vice patriarch ng Flying Cloud Sect. Masasabing maraming inosenteng tao ng Flying Cloud Sect ang trahedya na napatay. Si Lance ay labis na nagkasala, hindi niya inaasahan na sasaktan niya ang pamilya Ning at idewit ang Flying Cloud Sect na 8 rods ang layo. Pagkatapos ng lahat, ang Flying Cloud Sect ay hindi pinatatakbo ni Lance, ngunit siya ay nananatili lamang dito. Phew! Huminga ng malalim si Lance, barado ang puso niya, kahit anong mangyari, mahigit 1 taon na siyang nandito. Kapamilya Ning, kung ako, si Lance, ay hindi kayo sisirain isa-isa, kukunin ko ang apelyido mo. Sa sandaling ito, 5 tao ang lumipad pababa mula sa langit. Ang 5 taong ito na lumipad pababa ay nasa Yuanying stage, sa ika-7, ika-8, at ika-9 na yugto. Sino kayo? Ang 5 taong lumipad pababa ay pinalibutan si Lance. Sa ngayon, sina Lance at Talia ay nasa disguised state. Ngumuso si Lance, ang Flying Cloud Sect ay nilipol mo. Sinabi ng isa sa mga lalaki sa ika-9 na yugto ng Yuanying stage, Yoho, kaya ito ang leaky fish ng Flying Cloud Sect. Nagalit si Talia, bakit mo gustong sirain ang Flying Cloud Sect? Iyon ay isang tanong para sa mabuting disipulo ng iyong Flying Cloud Sect, si Lance. Bamantong hininga ang isa sa mga babaeng pang-8 yugto ng Yuanying. Galit na galit si Talia, hindi inaasahan na ang isang babae ay magiging napakabangis. Si Lance ay gumugol lamang ng oras sa Flying Cloud Sect, kaya bakit kailangang madamay ang mga inosenteng disipulo ng Flying Cloud Sect? Tumikim ang Yuanying 8th-stage woman, dahil sinaktan ni Lance ang ating Ning clan, isa siyang first-rate hunting criminal ng Ning clan natin. At saka, ang Flying Cloud Sect, isang pugad ng langgam ay pugad lang ng langgam, ano ang masama sa tinatapakan ang isang pugad ng mga langgam, hanggat nakakaramdam ng kaunting galit si Lance kapag nalaman niya ito, sulit ito.
Oh my God, pumatay ng napakaraming inosenteng tao sa Flying Cloud Sect, para lang magalit si Lance. Syempre, kung may iyak si Lance, mas mabuti pa iyon. Hindi ba kayo natatakot na mahatulan ng langit? Hahaha, kayong lahat, kayo mismo ang may problema, at kayo pa ang hinahatulan ng langit, katawa-tawa. Sinabi ng isa sa mga lalaki sa ikasyam na yugto ng Yuanying, huwag mo silang pakialaman, Ningping, patayin mo sila. Oo. Ang isang Yuanying 7th stage na lalaki ay abalang tumango, dahil ang lakas ni Lance at Thalia ay parang nasa ikalimang yugto pa lamang ng spiritual harmony, sapat na ang isa. Gayunpaman, hindi maaaring maging pabaya sina Lance at Thalia, pagkatapos ng lahat, ang pinakamahina sa limang lalaking ito ay pawang nasa ikapitong yugto ng Yuanying, pagkatapos ay dalawa sa ikawalong yugto ng Yuanying at dalawa sa ikasyam na yugto, kaya kung kinubkob nila. Gaano man kalakas ang lumilipad na espada ni Lance, hindi niya ito kakayanin. Kaya, subukang lutisin ito ng hiwalay hanggat maaari. Sa kabutihang palad, ang 5 taong ito, na walang pakialam kay Lance at sa kanilang dalawa, ay inutusan ang 4 na tao sa ikawalo at ikasyam na yugto ng Yuanying na tumingin sa langit at lumipad palayo, na naiwan lamang ang isa sa mga ikapitong yugto ng Yuanying stage para patayin sina Lance at Thalia. Kayong dalawa, pumunta sa impyerno. Ang Yuanying 7th stage na lalaking iyon ay hindi rin nag-alok ng kanyang lumilipad na espada, direktang pinatay sila gamit ang kanyang mga kamay. Sa sandaling iyon, ang Heavenly Furnace Mirror ni Lance ay pumitik habang ginagamit ang Sheer 7th Blade sa kanyang kabilang kamay. Isang sigaw. Pagkatapos, ang Sheer 7th Blade ay kumurap pababa mula sa itaas ng kanyang ulo, at sa isang iglap, ang lalaki sa ikapitong yugto ng Yuanying stage ay hindi na nagkaroon ng oras para tanggalin ang kanyang katawan. Ang 4 na Yuanying ikawalo at ikasyam na yugto na lumipad na sa himpapawid ay nagulat, at bumalik sila sa lupa, lahat sila ay hanggal. Ningping. Sumigaw ang 4, ngunit sa kasamaang palad, ang Yuanying 7th stage, na tinatawag na Ningping, ay patay na. Kinakabahan din sina Lance at Thalia sa sandaling ito, ngayon ay kailangan nilang harapin ang 4 na tao, kung ito ay isa, maaari pa rin itong harapin ni Lance. Ang lakas ni Lance sa ikatlong yugto ng Yuanying ay pinakamaganda sa isa sa ikasyam na yugto. Lance, ano ang dapat nating gawin, tumakas o? Tanong ni Thalia. Kailangan nating patayin ang dalawang Yuanying 8th stage na iyon. Thalia, mauna ka na, ang iyong Burial Moon Sword, na isa ring middle grade lower grade magic weapon, ay dapat na makatakbo saglit. Hindi ako aalis. Bilisan mo at umalis ka, kung hindi ako makakapaglaro, maaari kang tumakbo muna at sumama sa iyo, mas mababa ang presyon sa aking panig. Kung ganoon ay kailangan mong abutin. Gagawin ko. Si Thalia Chen ay hindi talaga nagmamalabis, inialok ang kanyang lumilipad na espada at agad na tumakbo pasulong. Oo nga, isa sa Yuanying 9th stage sa langit ay sumigaw, hindi pwede kung gusto mong tumakbo, hindi pwede. Kaya, isa sa Yuanying 9th stage sa langit ang sumunod kay Thalia. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ni Thalia ay nasa ikatlong yugto lamang ng Yuanying, at kahit na mayroon siyang middle at lower grade magic weapon, ang kanyang bilis ay hindi mas mabilis kaysa sa lalaking iyon sa ikasyam na yugto ng Yuanying, ngunit bahagyang mas mabagal. Sa makatuwid, ang panig ni Thalia ay nasa panganib din. Gayunpaman, ang kanyang pagtakbo ay nakapag-alis man lang ng isang Yuanying na ikasyam na yugto, na bahagyang nabawasan ang pressure sa panig ni Lance. Pagkatapos, ang natitirang isang Yuanying 9th step at dalawang Yuanying 8th steps ay agad na dumating upang patayin si Lance. 1682. Hawak ni Lance ang Heavenly Furnace Mirror sa isang kamay at ang Flying Sword sa kabilang banda, hindi nang ahas na humina kahit kaunti. Alam ni Lance sa kanyang puso, wala siyang pakialam kung mapapatay niya ang dalawang Yuanying 8 steps o hindi, ngunit kailangan niyang sundan si Thalia sa loob ng 1 minuto o baka mamatay si Thalia sa kamay ng Yuanying 9th step na iyon na hinahabol siya. Ang Heavenly Furnace Mirror ay nanginig at isang berdeng ilaw ang kumislap, ang liwanag ay mabilis na kumalat at tumama sa Yuanying na ikasyam na hakbang sa isang shot.
Nais munang pahinay ni Lance ang ilan sa lakas ng pakikipaglaban ng Yuan Ying na ikasyam na hakbang, ngunit ang hindi inaasahan ni Lance ay ang kanyang Heavenly Furnace Mirror na kumikinang sa kanya ay nagdulot lamang ng pagkasunog ng kanyang damit at pamumula ng kanyang balat, ngunit ito ay hindi mukhang seryoso. Ang unang pag-atake sa kanya ni Lance ay hindi nagdulot ng ninanais na epekto at sa halip ay nawalan siya ng kaunting lead. Sa sumunod na segundo, ang lalaking ikasyam na yugto ng Yuan Ying na iyon, na may maliit na kadena na nakapulupot sa kanyang kamay, ay biglang lumaki at kumalat, na para bang ito ay isang robot na lahat ay hinagis mula sa mga bakal na tanikala. Boom! Itinaas ng chainman na iyon ang kanyang matapang na kamao at pinasabog si Lance sa kanyang harapan. Agad na iwinagayway ni Lance ang kanyang lumilipad na espada at ang sheer seventh blade ay naglaslas. Boom! Biglang pinutol ng sparks ang chainman na iyon. Hiniram din ni Lance ang puwersa upang magkatapult ng ilang dosenang metro bilang resulta. Sa kabilang banda, ang dalawang Yuan Ying 8-stage powerhouse na iyon ay nagsakripisyo rin ng kani-kanilang magic treasures para patayin si Lance. Ang dalawa sa kanila ay may tig-isang bamboo stick at flying sword, at ang gumagamit ng flying sword ay halatang magaling sa martial arts. Kinubkob nilang tatlo si Lance. Ang kaharian ni Lance ay 5 o 6 na antas na mas mababa, at ang pressure ay napakalakas. Sa paglipas ng panahon, ang puso ni Lance ay nakatuon kay Talia, at hindi niya alam kung si Talia ay nahuli, kung siya ay nahuli, tiyak na mamamatay siya. Ano ang gagawin? Si Lance ay balisang parang langgam sa mainit na kawali. Sa sandaling iyon, ang chainman ng ikasyam na yugto ng Yuan Ying na iyon ay sumabog muli, ang kanyang chainman ay napakalakas, simpleng Vajra. Magagamit lamang ni Lance ang sheer 7th blade para laslasan at itaboy ang chainman. Sa kabutihang palad, magagamit ito ni Lance para sa parehong layunin, kaya habang tinatiboy niya ang Iron Chainman, nakahanap ang Heavenly Furnace Mirror ng pagkakataon na lumiwanag sa babaeng Yuan Ying 8 stage na iyon. Ang Yuan Ying 8 stage na babaeng iyon ay sumigaw na parang na-fishing out sa kumukulong tubig, pero siya, kung tutuusin, ay isang Yuan Ying 8 stage na babae, hindi kasing miserable ng Yuan Ying 7th stage na lalaking iyon kanina lang. Sa likod niya, isa pang Yuan Ying na pang-8 yugto, ang kanyang mahiwagang sandata ay isang patpat na kawayan, at tila na ilunsad na niya ito muli, ang patpat na kawayan ay biglang lumaki sa bawat seksyon, na may nakakatakot na bilis, at sa isang kisap mata, ito umabot sa likod ni Lance, at mukhang dadaan na ito sa likod ni Lance. Gayunpaman, hindi umiwas si Lance, kaya't maaari niya itong iligtas at hayaang tumagos ang bamboo stick magic weapon sa kanyang katawan. Pagkatapos, ginamit agad ni Lance ang kanyang Immortal Chi para burahin ang marka ng espiritu ng bamboo stick magic weapon. Kaagad, nawala ng kontak ang bamboo stick na ito sa may-ari nito. Nagulat ang sanggol na nasa ika-8 yugto na nawala ng bamboo stick magic tool. May magic weapon? Oh my god, siya si Lance. Naalala ng sanggol na iyon sa ika-8 yugto kung paano nawala ang kanyang flying sword kanina ni Bao Junning, pagkatapos ay nagpasya na si Lance iyon. Si Lance ay walang magawa, siya ay nakilala, ngunit ito ay isang maliit na bagay. Sa sandaling iyon, nagulat ang Yuan Ying na babaeng pang-8 yugto, ano? Siya si Lance. Nagulat siya, ngunit natagpuan ni Lance ang kanyang pagkakataon. Puff! Walang awa ang ika-7 talim ni Lance Shire. Ang pagputol ng ulo. Ningyu, mag-ingat. Sigaw ng lalaki sa ika-9 na yugto ng Yuan Ying, habang itinataboy ang kanyang chainman upang harangan ang lumilipad na espada ni Lance. Dang! Sa pinakamahalagang sandali, inabot ng chainman na iyon ang kanyang braso para pigilan ang espada ni Lance, at ang pang-8 yugto ng Yuan Ying na babaeng iyon na tinatawag na Ningyu ay naligtas sa matagumpay na pagkaputol ni Lance. Damn it! Si Lance ay walang kapantay na nanlumo, itong si Yuan Ying na ika-9 na yugto, ang kanyang chainman ay masyadong malakas, ang shire ni Lance na ika-7 talim ay nasa kanya lamang, ang kanyang chainman, at ang kanyang mana rank ay hindi rin mababa. Wala ng oras si Lance na makipag-ugnay sa kanila, kung hindi niya maabutin kaagad si Talia, natatakot siyang mapatay si Talia ng ika-9 na yugto ng Yuan Ying na humahabol sa kanya. Biglang itinaboy ni Lance ang kanyang lumilipad na espada, humiga sa direksyon na kakalipad ni Talia.
Habulin. Inalis ng Yuanying na ikasyam na yugto ng lalaki ang kanyang kadena at umikot para makahabol. At ang Yuanying na ikawalong yugtong babae, isang sandali ng takot, buti na lang nasa takdang panahon ang Chainman, kung hindi ay masisira ang kanyang laman ngayon kahit na hindi siya mamatay. Ang isa pang Yuanying 8th stage man, na nawala ang kanyang magic weapon, ang bamboo sect rod, na kinuha ni Lance, ngayon ay mukhang galit at ayaw, ngunit, agad ding hinabol siya. Siya ay si Lance, dapat siyang mahuli. Walang pakialam si Lance sa mga humahabol sa likod niya, sa katunayan na ang ikasyam na yugto ng Yuanying ay mas mabagal kaysa kay Lance, at hindi nagtagal ay hindi na niya makita ang figure ni Lance. Sa sandaling ito, narating na ni Thalia ang dulo ng bundok. Ang Yuanying 9th stage na humahabol sa kanya ay na-corner siya sa isang sulok. Saan pa tatakbo, panoorin ang galaw. Ang pangsyam na hakbang na ito ni Yuanying ay pinagsalikop ang kanyang mga kamay at ang lumilipad na espada ay tumalon mula sa kanyang kamay, pagkatapos ay parang bahaghari. Boom! Naputol ang isang espada. Hindi bulag na nag-flying sword si Thalia para salubungin ito, dahil tiyak na hindi siya makakalaban. Sa sandaling ito, biglang bumaril ang isang pulang pulbos mula sa kamay ni Thalia at kumalat. Boom! Ang tunog, tulad ng isang bahaghari ng lumilipad na mga espada na bumabagsak, ang lupa ay nanginig, at ang buong katawan ni Thalia ay nakaramdam ng sama ng loob. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang hangin ng pulang pulbos ay napuno ng dagendong ng lalaking iyon sa ikasyam na yugto ng Yuanying, damo, ano, ito. Bagamat ang katawan ni Thalia ay guguho sa sandaling ito, nagniningning pa rin siya na parang multo, at ito lang ang pagkakataon niya. Maaaring magdulot ng discomfort sa mata ng isang tao sa isang sandali. Gayunpaman, ito ay isang bahagi lamang ng isang segundo, at ang kakulangan sa ginhawa ay ganap na hindi inaasahan ng kabilang partido. Sa makatuwid, si Thalia ay nagkaroon lamang ng isang pagkakataon. Swoosh! Nagkalat lang ng palbo ang Yuanying na ikasyam na yugto ng masaksak sa bukong-bukong at umaagos ang dugo. Naghahanap ng kamatayan. Galit na galit ang Yuanying na ikasyam na yugto ng lalaking iyon, hindi inaasahan na makakatagpo siya ng isang taong gumamit ng mga kasuklam-suklam na pamamaraan, at ganoong mababang antas ng maanghang na pamamaraan, ngunit ito ay nagpahirap sa kanya ng kaunti. Kung hindi siya umiinom ng mga pildores ng mabilis, ang dugo ay dadaloy ng higit, at sa huli, tiyak na maaapektuhan nito ang kanyang lakas, at kung uminom siya ng mga table tas, tiyak na maaantala ang oras upang muling makatakas si Thalia, at aabutin ng halos 1 pang minuto upang abutin muli siya. Ang gusto lang ni Thalia ay tumigil ng oras at hayaang makahabol si Lance. Yuanying na ikasyam na yugto, agad na uminom ng tableta bago tumigas ang sugat sa kanyang paa at tumigil ang pagdaloy ng dugo, habang sinamantala ni Thalia ang pagkakataon at lumipad sa malayo. Hindi ka makakatakas. Muli siyang hinabol ng lalaking ikasyam na yugto ng Yuanying na iyon. 1683. Sa pagkakataong ito, wala pang kalahating minuto, muling nahuli si Thalia ng ikasyam na yugto ng Yuanying na iyon. Tumakas, tingnan natin kung saan ka makakatakas. Ang Yuanying 9th stage na iyon ang nagtulak kay Thalia sa isang desperado na sitwasyon. Napabuntong hininga si Thalia, hindi na maulit ang matigas na pamamaraan, wala na siyang paraan para tumigil pa. Mamatay ka na. Ang pangsyam na hakbang na iyon ni Yuanying ay pinagsalikop ang kanyang mga kamay, pagkatapos ay pinutol ng marahas. Shoo! Ang anino ng espada na parang bahaghari ay naputol, at kung titingnan mong mabuti, ang anino ng kanyang espada ay walang laman, ngunit ito ay mas matalas pa kaysa sa isang malaking lumilipad na espada. Sa sandaling ito, isang berdeng ilaw ang sumikat sa kalangitan. Nasunog ang damit ng lalaking ikasyam na yugto ng Yuanying na iyon, at ang espada na humarap kay Thalia, sa gulat, ay lumipat sa langit. Dumating na si Lance. Sa sandaling lumingon ang Yuanying na ikasyam na yugto ng lalaking iyon, isa pang lumilipad na espada mula sa langit ang tumama, ang puwersa na tila humihila pababa maging ang mga ulap sa kalangitan ng magkasama. Boom! Si Lance, na may mataas na kamay, ang ikapitong espada ni Shire, ay tinamaan ng diretso sa sanggol na ikasyam na yugto ng lalaki. Poof!
Hiniwa ng espada ang pangsyam na yugto ng Yuan Ying mula ulo hanggang paa, tila ang ikasyam na yugto ng Yuan Ying na ito na humahabol kay Thalia ay mas mahina kaysa sa ikasyam na yugto ng Yuan Ying na nagtataglay ng Iron Chain Man, kung hindi, si Lance ay nagawang putulin ang kanyang laman ng ganoon kadali. Ang lalaking iyon sa ikasyam na yugto ng Yuan Ying stage ay nagmamadaling alisin ang kanyang Yuan Ying sa kanyang katawan, para lamang maiwasang mapatay ni Lance. Sa sandaling ito, biglang, isang figure ang dumaan. Poof! Isang itim na talim ang bumulusok sa bagong dehumanized na Yuan Ying na iyon. Kaagad, ang sanggol na iyon ay nagdilim at naglaho sa isang daloy ng hangin. Sa ngayon, sa sorpresang pag-atake ni Lance at pakikipagtulungan ni Thalia, ang ikasyam na yugto ng Yuan Ying na ito ay napatay. Nakatagpo ng 5 malalakas na miyembro ng Ning Clan sa Flying Cloud Sect, 2 sa kanila ay napatay din ni Lance sa ngayon, isang Yuan Ying na ika-7 yugto at isang Yuan Ying na ika-9 na yugto. Shenjie, okay ka lang? Bumaba si Lance na abala sa pagtatanong. I'm fine. You made it just in time? By the way, are you okay? Huwag kang mag-alala, ayos lang ako, sayang lang at wala akong nagawang pumatay. Sa 3 na kaka-atake lang sa akin, ang isang tao sa ikasyam na yugto ng Yuan Ying ay napakalakas, ang pinakamahirap. Want to deal with. I saw that it is about time, kaya hindi na ako nakipagkulitin sa kanila at nagmamadaling sinundan ka. Nasaan sila ngayon? Malamang malapit na silang makahabol, mas mabilis ako sa kanila. Kung gayon, bilasan natin at umalis, kung sakaling may iba pang miyembro ng Ning Clan sa malapit, o kahit na, kung makabangga tayo sa isang Ning Clan Exalt, tapos na ang lahat, sa pagkakataong ito, maaaring hindi tayo masyadong mapalad. Nanlamig ang tingin ni Lance habang sinabi niya, ngayon ay may magandang pagkakataon na patayin muna ang 2 Yuan Ying na pang-8 yugto. Thalia, agad kang lumipad pasulong ngayon, tumakbo ng mas mabilis hanggat kaya mo. Ako naman, nakatago dito, kasama ng 3 taong humahabol sa akin sa likod, ang malakas na lalaking iyon sa ikasyam na yugto ng Yuan Ying, dapat siya ang pinakamabilis, siya. Hindi ko alam na dito ako nagtatago at patuloy na hahabulin, pagkatapos niyang sumulong, ang 2 pa sa ika-8 yugto ng Yuan Ying ay malapit nang dumating, sa oras na iyon, oras na para tapusin ko ang 2 pang-8 yugto. Ng mga Yuan Ying, pagkatapos ko silang patayin, pupunta agad ako para iligtas ka. Gayunpaman, may tiyak na panganib, sigurado ka ba? Mabuti. Hindi umimik si Thalia at agad na lumipad pasulong, hindi nag-aksaya ng kahit isang segundo. Para kay Lance, nagtago siya sa lugar, gamit ang turtle breath technique, tahimik. Makalipas ang mga 20 segundo, naabutan siya ng Yuan Ying na ikasyam na yugto kasama ang Chainman, nakita niya ang mga marka ng labanan sa eksena at tumigil, tila nakita niya na ang bahaghari na hiwa sa lupa ay ipinadala ng kanyang angkan. Habulin. Hindi nagtagal ang Chainman na iyon at nagpatuloy sa paghabol, ang mga bakas na hinahabol niya ay natural sa direksyon ni Thalia. Si Lance, sa kabilang banda, ay patuloy lamang na nagtago, at labis na nababalisa. Kung siya ay nabutan ni Thalia ng ikasyam na yugto ng Yuan Ying na ito na may Chainman, natatakot ako na si Thalia ay mapatay ng wala sa oras, dahil ang ikasyam na yugto ng Yuan Ying na ito ay higit na mas makapangyarihan kaysa sa isang kamamatay lang. Sa kabutihang palad, hindi na kinailangan pang maghintay ni Lance, dahil sinundan din siya ng 2 Yuan Ying 8 steps sa likod niya. Ang 2 Yuan Ying 8 stage na ito, isang lalaki, ang lalaking iyon ay gumagamit ng bamboo stick magic weapon, ngunit sa kasamaang palad, ito ay kinuha na ni Lance. Ngunit sa kasamaang palad ay nailigtas siya ng Chainman na iyon, kung hindi ay patay na siya. Nang makita sila ni Lance na paparating, agad siyang tumalikod, at ang Heavenly Furnace Mirror ay lumiwanag patungo sa lalaki. Ang lalaki ay sumigaw, at sa sumunod na segundo, ang sheer 7th blade ni Lance ay tumama sa kanya sa tuktok ng kanyang ulo, tumutulo pababa, at wala na siyang oras na habarin ang kanyang sanggol kung sakaling palihim na pag-atake ni Lance. Kaya lang, napatay niya ang lalaki sa isang kisap mata. Ang natitirang babae, sumigaw, habang pinapanood ang isang kasamahan na pinatay. Ngumuso si Lance, your turn.
Pagkatapos, mabilis na pinatay ni Lance ang babae gamit ang kanyang lumilipad na espada. Ang babaeng ito ay minsan nang nasugatan ng Heavenly Furnace Mirror ni Lance, at magaling siya sa martial arts at mayroon lamang flying sword magic weapon, kaya napakadali para kay Lance na patayin siya. Masama ang pakiramdam ng babaeng iyon sa ikawalong yugto ng Yuan Ying at gustong tumakas. Run? No way. Muling kuminang ang Heavenly Furnace Mirror ni Lance, at ang babaeng iyon ay sumigaw, ang kanyang likod ay parang sinunog ng isang pulang platong bakal, at ang kanyang bilis ng pagtakas ay biglang nahadlangan. Puff! Sa sumunod na segundo, pinutol ng Sheer Seventh Blade ni Lance ang kanyang katawan sa isang iglap. Ang Yuan Ying na babaeng pang-walong yugto ay agad na humiwalay sa kanyang Yuan Ying, habang nagbabanta, kung maglakas loob kang umakyat dito, ako mismo ang sisira sa aking Yuan Ying. Medyo nagsisisi si Lance na hindi niya mapugutan ng ulo ang babae kasama ng kanyang Yuan Ying. Si Lance ay walang oras na makipag-usap sa kanya ng matagal, pagkatapos ng lahat, si Talia ay tiyak na nasa krisis na, si Lance ay bumantong hininga, pagkatapos ay sumabog ka. Pagkasabi nito, si Lance ay mayroon pa ring espada, pinugutan ang ulo patungo sa sanggol ng babaeng iyon, sumabog man o hindi. Ang babaeng iyon ay nasa sakit, si Lance ay hindi man lang natakot na sumabog hanggang sa mamatay, at pinugutan pa rin siya ng ulo, at ang kanyang sanggol ay napakarupok na tiyak na hindi niya ito maharangan, kaya napilitan siyang pasabugin ang kanyang sariling sanggol, kahit na ayaw niyang mamatay. Boom! Sa kalangitan, nagkaroon ng isang pagsabog na nakakasira ng lupa, at kahit na walang mga ulap ng kabute na tumataas sa kalagitnaan ng hangin, ang alon ng hangin na dulot ng pagsabog ay biglang tumaob sa mga puno sa lupa at sa mga ulap sa kalangitan, at ito ay hindi maisip na makapangyarihan. Naramdaman ni Lance na ang kanyang katawan ay nayanig ng isang napakalaking puwersa, at siya ay nahihilo na may dugong umaagos pabalik, hindi matukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng Timog Silangan at Hilagang Kanluran. Ito rin ang unang pagkakataon na pinasabog si Lance ng isang pagsabog sa sarili ng sanggol, at siya pa rin ang nasa gitna nito. Gayunpaman, naniwala si Lance sa kanyang Immortal Chi na proteksyon, at sigurado, sa susunod na sandali, binura ng Immortal Chi sa katawan ni Lance ang lahat ng panloob na pinsala ni Lance, at kumilos si Lance na parang ayos lang siya. 1684. Sa sandaling ito, ilang libong metro sa unahan, ang ika-9 na yugto ng Yuan Ying na iyon, ay malapit ng maabyutin si Talia. Ngunit nang malapit na siyang maabyutin, may narinig siyang Yuan Ying na pagsira sa sarili sa likuran niya. Biglang sumama ang pakiramdam ng ika-9 na yugto ng Yuan Ying na iyon. Nako, nakulong. Kaya't ang Yuan Ying 9th stage na iyon ay sumuko sa paghabol kay Talia at agad na tumalikod at bumalik. Inakala ni Talia na tiyak na mamamatay na siya, ngunit tumalikod ang malakas na lalaking humahabol sa kanya. Si Talia ay abala rin sa pagbabalik, at ang isa na nagwasak sa sarili ng kanyang sanggol ay tiyak na isa sa dalawang Yuan Ying na pang-8 yugto ng mga tao ng pamilya Ning. Sa oras na ito, tinatapos lang ni Lance ang magulo niyang buhok. Sa kasamaang palad, dahil sa sumasabog na sanggol na iyon ngayon lang, iyong dalawang Yuan Ying na ika-8 yugto na kanyang napatay, naging abo rin ang kanilang mga katawan. Wala sa mood si Lance na hanapin ang kanilang mga relic at agad na lumipad pasulong upang maabyutin si Talia. Gayunpaman, sa sandaling magsimula si Lance, nakita niyang napaatras si Yuan Ying 9th stage sa kanyang harapan. Og! Nagulat si Lance at sinabi sa kanyang puso, napatay na ba niya ang Talia? Sa sumunod na segundo, dumating ang ika-9 na yugto na si Yuan Ying na lalaki, huminto ng ilang daang metro sa harap ni Lance, pagkatapos ay tumingin sa nakabaligtad na mga halaman sa kagubatan sa lupa at galit na nagtanong, ano ang ginawa mo? Ngumuso si Lance, wala, pinatay lang ang dalawang Yuan Ying na ika-8 yugto, ngunit ang lalaking ika-8 yugto, pinatay ko siya ng lubusan gamit ang isang espada, at ang babaeng iyon, pinasabog ko ang sarili niya. Ningyu, pinatay mo sina Ningyu at Ningqing. Hindi lang yan, sa inyong 5, ikaw lang ang buhay ngayon, yung ibang Yuan Ying 9th stage, patay na rin. Ningyu. No way. Hahaha, tingnan mo lang ito.
Casual na binaliktad ito ni Lance, at lumitaw ang isang storage ring, at syempre, isang lumilipad na espada, primary superior flying sword, na parehong magic weapon na ginamit niyan. Yuan Ying ika-9 na yugto. Ang magic artifact ni Ningno. Sa wakas ay naniwala ang malakas na lalaking iyon na may kasamang chainman. Oo, ikaw na lang ang natitira ngayon, tiyak na papatayin kita. Malamig ang tingin ni Lance. Sa sandaling iyon, lumipad si Talia mula sa malayo, at si Lance ay napanatag nang makita si Talia. Ikaw, ikaw, ikaw. Ang Yuan Ying na ika-9 na yugto ng baga ay malapit ng sumabog. Silang 5 ang may pananagutan sa pag-squat sa Flying Cloud Sect, at dahil dito, siya na lang ang nabubuhay ngayon, at by golly, hindi man lang niya ito maipaliwanag sa kanyang pamilya. 2 henyo ng pamilya ang napatay na ni Lance noon, at ngayon, 4 pa ang namatay. Hindi. Ang ika-9 na yugto ng Yuan Ying na iyon ay nagpakawala ng galit na Dagandong, ang kanyang tingin ay malamig habang nakatitig kay Lance, at nangakong hindi siya titigil hanggat hindi niya napatay si Lance ngayon. Itong Yuan Ying na ika-9 na yugtong lalaki ay dapat na napakalakas, maaari na ngayong labanan siya ni Lance ng isa-isa, mag-isa, ngunit hindi sigurado si Lance. Ano man ang mangyari, ipagpapahinga ni Lance ang lahat ng kanyang lakas at puputulan siya ngayon. Ang kanyang mahiwagang sandata, ang chainman, ay mukhang maganda, at si Lance ay gustong kunin ito para sa kanyang sarili. Sumigaw si Lance kay Talia mula sa malayo, Talia, pumunta ka sa perimeter at bantayan ito para pigilan ang ibang tao na dumating, iwanan mo ang lugar na ito sa akin. Mabuti. Agad na lumayo si Talia, hindi siya akma sa eksena, hindi lang siya makakatulong, kakalad ka rin din niya si Lance pababa, mas mabuting mag-ingat, pagkatapos ng lahat, isang sinabog ni Yuan Ying ang sarili, kung sakaling may iba pang malalakas na tao mula sa pamilya Ning sa malapit, kung malalaman niya ng maaga, maaari siyang gumawa ng countermeasures. Kamatayan. Ang lalaking ika-9 na yugto ng Yuan Ying na iyon, ang kanyang mga mata ay namumula, ang maliit na kadena na ipinulupot niya sa kanyang kamay ay biglang sumigaw at lumawak, at halos kaagad, ang pinalawak na kadena ay naging isang chainman. Buzz! Nagtaas ng malaking kamao ang chainman at biglang pumutok kay Lance, ang nakakatakot na kapangyarihan sa anino ng kamao na iyon ay tila nag-freeze sa hangin. Agad na inihandog ni Lance ang kanyang lumilipad na espada, at ang sheer 7th blade ay naglaslas ng marahas. Dang! Sa himpapawid, isang mabangis na sagupaan ng ginto at bakal ang ibinuga, at ang chainman na iyon ay nahak pabalik, ngunit walang anumang pinsala, maliban sa nagniningning na mga spark. Namanhid ang braso ni Lance dahil sa sword slash na ito. Sinubukan ni Lance na gamitin ang Heavenly Furnace Mirror upang makita kung maaari nitong saktan ang chainman, ngunit sa kasamaang palad, ang kapangyarihan ng Heavenly Furnace Mirror ay hindi man lang makasakit sa chainman, ang Heavenly Furnace Mirror ay mayroon ding mga limitasyon, maaari itong pinupuntirya lamang ang katawan ng tao, ngunit hindi nito kayang saktan ang iba pang mga magic weapon. Magagamit lamang ni Lance ang lumilipad na espada, kasama ang sheer blade. Sa bawat oras na sila ay nagbanggaan, ang kalangitan ay napupuno ng mga sparks, at ang tunog ng banggaan ay naririnig sa libu-libong metro sa paligid. Nilinaw ni Lance na ang kanyang paglilinang ng ika-7 talon ay maaari lamang gumuhit kahit sa kanya, at mahirap sabihin ang nanalo mula sa natalo ng ilang sandali. Gayunpaman, si Lance ay may isa pang kalamangan, at iyon ay isang palaging pinagmumula ng espiritual na suporta sa enerhiya. Para sa kabilang partido, hinding-hindi siya mangangahas na mag-antala kasama si Lance, at kapag naubos na ang kanyang espiritual na enerhiya, tiyak na mamamatay siya. Sa makatuwid, ang ika-9 na yugto ng Yuan Ying na iyon, habang lumalawak siya, lalo siyang nababalisa. Anak ng asungot, bakit kanyang espiritual na enerhiya ay hindi nagpapakita ng palathandaan ng panghihina? Ang ika-9 na yugto ng Yuan Ying na iyon ay pinagpapawisan sa pagkabalisa. Sa sandaling ito, si Talia ay nagpapatrolya mula sa malayo, sa sandaling may nangyari, kailangan niyang bumalik kaagad upang magulat, at sa sandaling ito, nakita ni Talia ang ilang mga anino na lumilipad sa kalangitan sa malayo. Hindi maganda. Nang walang kaunting pag-aalinlangan, agad na bumalik si Talia upang sabihin kay Lance.
Sa sandaling ito, ang labanan sa pagitan ni Lance at ng Iron Chainman ay umabot na sa pinakamahalagang sandali nito. Ang lakas ng pakikipaglaban ng Iron Chainman ay bumababa, dahil ang ika-9 na yugto ng taong iyon ng espiritual na enerhiya ay naubos ng higit sa kalahati, at tila hindi na niya lubos na masusuportahan ang isang napakalaking Iron Chainman, kahit na ang laki ng Iron Chainman, lumiit ng kalahati. Sinabi ni Lance sa kanyang puso, tingnan natin kung hanggang kailan ka makakatagal. Tamang-tama, sa susunod na sandali, ang laki ng Iron Chainman ay dumobble muli, at habang ito ay lumiit, mas mahina ang lakas ng pakikipaglaban ng Iron Chainman. Para kay Lance, ang kanyang espiritual na enerhiya ay hindi mauubos, siya ay nasa kanyang tuktok sa lahat ng oras. Boom! Naputol ang huling espada ni Lance. Biglang naputol ang Iron Chainman at naging itim at pulang bakal na kadena. Poof! Ang pangsyam na yugto ng Yuanying na lalaking iyon na kumokontrol sa Iron Chainman ay bumubulusok at nagluwa ng dugo, ang kanyang espiritual na enerhiya ay halos maubos, siya ay labis na nanlulumo sa sandaling ito, siya ba ay mamamatay dito ngayon? Magandang pagkakataon. Sinasamantala ang naantala na sandali ng sanggol na ika-9 na yugto ng lalaki na nagsusuka ng dugo sa sandaling ito, si Lance ay agad na sumugod, hawak ang mga nakakalat na kadena sa kanyang kamay at ginamit ang kanyang walang kamatayang kapangyarihan upang alisin ang marka ng espiritu. Agad na nag-react ang Yuanying na ika-9 na yugto na iyon. Ang kadena na hawak ni Lance sa kanyang kamay ay pumutok at nagpupumiglas na parang isang espiritong ahas na nagpupumiglas. Sa kasamaang palad, ilang segundo lang bago naalis ni Lance ang kadena sa marka ng espiritu at naging isang walang master na bagay. 1685. Nanatili ang Yuanying na ika-9 na yugto, ang kanyang celestial rope, ay nawala ng contact sa kanya. Hindi. Sumirit ang Yuanying na ika-9 na yugto ng lalaking iyon, itong heavenly rope niya, hindi niya alam kung saang material ito ginawa, isa itong mid-grade magic weapon halos maubos ang kapangyarihan nito sa parehong level ng magic. Almas, nakakapagtaka, nawalan lang ito ng contact sa kanya. Wow! Ang malaking itim at pulang bakal na kadena ay biglang napalitan ng kadena na maaaring gamitin bilang alahas kung isuot sa leeg. Pinlano ni Lance na ibigay ito kay Talia bilang kwintas, para magkaroon si Talia ng karagdagang sandata sa pagtatanggol sa sarili. Sa sandaling iyon, sumigaw si Talia sa malayo, tumakbo. Nagulat si Lance, papatayin na sana niya itong ika-9 na yugto ng Yuanying nang sabik na sabik si Talia na tumakbo siya. Bilisan mo! Muling sigaw ni Talia. Hindi gaanong nag-alinlangan si Lance, ngunit hindi niya kayang bitawan ang Yuanying na ika-9 na yugto ng lalaki, itinaas niya ang kanyang kamay at nilaslas ang Yuanying na ika-9 na yugto ng lalaki gamit ang kanyang espada, kahit papaano, sisirain ni Lance ang kanyang laman. Puff! Ang lalaking nawalan ng kanyang magic weapon ay hindi kayang labanan ang espada ni Lance, ang kanyang laman ay agad na naputol, habang ang kanyang sanggol, gayunpaman, ay lumabas sa oras. Walang oras si Lance para sa kanyang sanggol at agad na lumipad sa kabilang direksyon kasama si Talia. Si Lance ay hindi natatakot sa anumang bagay, ngunit siya ay natatakot na tumakbo muli sa out-of-body strong na lalaking iyon na tinawag na Bao Juning mula sa huling pagkakataon sa Shuhai, at muli, si Lance ay hindi alam kung paano aalisin ang kanya. Hindi nagtagal pagkatapos lumipad palayo sina Lance at Talia, 7 o 8 tao ang lumipad sa likuran nila, at ang pinuno nila ay ang isa na nasa labas ng katawan na yugto ng Sea of A-Sentimo, Shuhai, si Bao Juning. Ninghi. Ang isa sa kanila, ay sumigaw nang makita ang isang bangkay sa lupa, ang bangkay na ito ay ang parehong Yuanying na ika-9 na yugto na pinugutan lamang ng ulo ni Lance. Sa sandaling iyon, isang Yuanying ang lumipad palabas at lumipad papunta kay Bao Juning at isang grupo ng iba pa. 8th Uncle. Sigaw ng Yuanying na iyon na puno ng kalungkutan, ngunit maswerte rin na dumating sila sa tamang oras, kung hindi, ang kanyang Yuanying ay nasa panganib din. Ninghi? Anong nangyayari, paano natanggal ng Yuanying mo ang laman mo? Na si Yuanying ay tumingin pababa sa pugot na laman sa lupa, walang katumbas na pagkabalisa, sino man na makakita ng kanilang katawan na naputol sa maraming piraso ay hindi magiging maganda ang kalooban.
Mapalad din na siya ay isang malakas na Yuanying, kung ito ay isang tao sa ibaba Yuanying, namatay ang laman, ibig sabihin, namatay ang tao. Ikawalong uncle, nasagasaan na natin si Lance. Ah, Lance. Nandyan ba siya? Sigaw ni Bao Juning habang ang kanyang mga mata ay nagwiwisik ng matinding galit, ang kahihiyan sa Shuhai, na naging dahilan upang hindi siya makakain o makatulog, ay ang pinakamalaking mantsa sa kanyang buhay, at pinangarap niyang patayin si Lance. Nag-squat kami sa Flying Cloud Sect at nakita namin ang isang lalaki at isang babae, parang nagbago ang mukha nila, akala namin noong una ay mga ordinaryong disipulo lang sila ng Flying Cloud Sect, pero napagtanto namin na sila pala si Lance at Talia. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang nagtanong, tama, bakit ikaw lang mag-isa, nasaan ang iba? Ning Ping? Ning Yu? Ning Ching? Ning No? Di ba kasama mo silang apat? Oo. Tinawag ng sanggol na Ning He parang isang sanggol na umiiyak, sila, patay na silang lahat, pati ang sanggol at ang pisikal na katawan ay namatay na magkasama. Ano? Kapansin-pansing nagbago ang mga mukha ng grupo ng mga tao ni Bao Juning. Apat pang pagkamatay sa pamilya, nako. Ngayon lang sumabog ang Yuan Infant. Ang nagpasabog sa sarili ay si Ning Yu, buo. Hindi, paano posible? Ang Lance na iyon, paano siya naging napakalakas? Sumigaw sa galit at pagbibitiw ang ilan sa mga nagmamadaling miyembro ng pamilyang Ning. Sa sandaling ito, ang mukha ni Bao Juning ay mapatla, galit na sa sukdulan, sa huling pagkakataon na siya ay napatay ng dalawa sa Shuhai, ito ay hindi mapapantay ang kahihiyan, at ngayon ay apat pang patay, kung ito ay ibabalik sa apat na dagat, ang kanilang Ning pamilya, hindi alam kung paano pa rin sila tatawanan ng lahat. Tunay na kahihiyan ang ginawa ng pamilya ng todo para habulin si Lance at nabigong patayin siya, at bilang resulta, apat pa ang napatay. Ning He? Your celestial rope? Biglang tanong ng isang lalaki. Umiyak ang sanggol ni Ning He, ang aking mahiwagang sandata, ang celestial rope, ay kinuha ni Lance, pati na rin ang magic weapon ni Ning Ching, ang bamboo sect rod, at ang lumilipad na espada ni Ning No, ang rainbow, ay kinuha din ni Lance. Goddamn son of a bitch, bakit ang dali niyang alisin ang mga magic weapon natin? Itong si Lance, hindi niya alam kung anong uri ng supernatural na kakayahan ang mayroon siya, ngunit mabilis niyang mabubure ang espiritual na imprint sa magic weapon ng ibang tao. Sumigaw si Bao Juning, nasaan na ang iba? Tumakas dito. Habulin mo. Oo. Sa galit, nakipagbuno si Bao Juning at pinangunahan ang 7 o 8 sa kanyang mga miyembro ng angkan sa pagtugi sa pagtakas ni Lance. At ngayon, pagkatapos ng mahabang pagkaantala, si Lance ay lumipad na palabas ng 10,000 metro upang pumunta. Lance, may lungsod sa unahan, lalapag muna tayo. Hindi na kailangan, talagang susundan tayo ng pamilya Ning, ngayon ay tatakbo tayo sa abot ng ating makaya, lilipad tayo patungo sa Heavenly Jewel City, at pagdating doon, magbabago agad ang ating hitsura at pagkakakilanlan. Pero Heavenly Jewel City, siguradong may malalakas na miyembro ng Ning Clan na nakasquat doon, at malamang higit pa. Kahit gaano pa karami ang malakas na pamilya Ning, kailangan kong bumalik doon, kailangan kong kumpirmahin kung patay na ang aking ikalimang tiyuhin na si Jing Tian. Lance, kailangan mong maging handa, tutal, hindi pa alam ni Jing Tian, kaya maliit ang pagkakataong makatakas. Manam. Nahihirapang tumango si Lance, hindi alintana kung buhay pa si Jing Tian o hindi, walang katapusan ang Ning family, kung hindi, paano niya haharapin ang libu-libong inosenteng disipulo na namatay sa Flying Cloud Sect, pati na rin ang buong angkan ng pamilyang Damon. Gayunpaman, mayroon pa ring ilang distansya upang maglakbay patungo sa Tianbao City, at ang mga humahabol sa likod nila ay unti-unting lumalapit, dahil ang ikalawang yugto na iyon sa labas ng kahon Bao Juning, ang kanyang bilis ay mas mabilis kaysa kay Lance. Lalong nabalisa si Talia sa loob. Lance, kung sakali, mas mabuting humanap muna tayo ng matitigilan, tutal hindi pa naaabutan ng mga tao sa likod natin ang isang tiyak na distansya at ikinukulong tayo, hindi nila malalaman kung magtatago tayo. Ngayon, kapag naabutan nila kami sa isang tiyak na distansya at nalock, mahirap nang makalabas.
Kapag natitiyak namin na walang humahabol sa aming likuran, hindi pa huli ang lahat para umalis kami. Papunta sa Tianbao City. Mabuti. Kaya, dumaong sina Lance at Talia sa kagubatan at nagtago sa isang kuweba habang ginagamit ang turtle breath technique para maging ligtas. Makalipas ang mga 4 o 5 minuto, lumipad sa langit ang isang grupo ng mga tao, ito ay si Bao Junning at ang iba pa, ngunit hindi sila nakalock kay Lance, kaya bulag silang humabol, at hindi nagtagal ay lumipad sila sa kalangitan sa itaas. Lance at nagpatuloy. Tumingin si Lance sa malayo nilang mga figures sa langit at nagmura, "Stupi." Gayunpaman, maswerte na iminungkahi ni Talia na magtago muna, kung hindi, tiyak na unti-unti na silang lumalapit, at sa huli, mahirap maalis ang mga ito kung makakita sila ng mga bakas at nakakandado sa pag-iisip. Magpahinga muna tayo dito para sa gabi, at pagkatapos ay magtungo sa Tianbao City ng maaga bukas ng umaga. Sabi ni Lance. Mabuti. Lumabas si Lance sa kagubatan upang manghuli ng isang laro at bumalik sa kuweba upang i-barbecue ito para sa hapunan. 1686. Pagkatapos ng hapunan, naglabas si Lance ng isang itim na kadena. Ah! Ano ito? Si Talia ay abala sa pagtatanong matapos itong makita. Yung kwintas. Sabi ni Lance. Kan, anong oras na ngayon para itago ang kwintas? Sinong babae sa iyong mortal na kaharian ang nagmamay-ari nito? Naisip ni Talia na ito ay isang bagay na napakahalaga kay Lance, na napanatili mula sa mortal na kaharian hanggang sa espiritual na kaharian. Haha, masyado kang maraming iniisip, isa itong mahiwagang kayamanan. Pagkasabi niyon, agad na inihagis ni Lance ang kadena, at sa kalampag, lumitaw ang 7 o 8 metrong taas ng chain na lalaki sa labas ng Shandong. Ah, ito ba? Iyong ika-9 na yugto ng Yuanying Chainman. Ngunit, ang ika-9 na yugto ng Yuanying Chainsman na iyon ay mukhang hindi ganito kataas. Gulat na sabi ni Talia. Tama, ito ang Iron Chainman, inilayo ko na siya sa magic treasure na ito. Dahil ginamit ko ang Immortal Chi para itulak ito, ang kapangyarihan ng Chainman na ito sa aking mga kamay ay mas malakas kaysa sa mga kamay ng ang ika-9 na yugto ng taong Yuanying na iyon. Malalaman mo sa pamamagitan ng pagtingin sa pangangatawan ng Chainman na ngayon ay humigit kumulang 7 metro ang taas nito, habang hindi ito hihigit sa 5 metro sa mga kamay ng ika-9 na yugto ng Yuanying na iyon noon. Heavens! So, itong Chainman ay mas malakas na ngayon kaysa dati. Kalokohan, mas malakas ng higit pa sa kaunti, lumawak ito ng husto, isasakripisyo ko itong muli at itataas siya sa isang middle grade superior magic weapon, kung gayon, ito ay magiging mas malakas, sa tingin ko, minsan. Itinaas ko ito sa isang middle grade superior magic weapon, itong Chainman, sa tingin ko ay magagawa nitong punitin ng buhay si Bao Junning. Ano? Pinunit ng buhay si Bao Junning. Ang Bao Junning na iyon ay isang yugto ng kataas-taasan. Oo, ang Bao Junning na iyon ay nasa ikalawang yugto ng Exodus, kung itataas ko ang aking Chainman sa isang intermediate superior magic weapon at gagamitin ang aking Immortal Chi para himukin ito, hehe, hindi, imposible ang pakikipaglaban kay Bao Junning. Tampuno ng pag-asa si Lance. Kung mapupunit niya ng buhay si Bao Junning, ito ay kahanga-hanga, at maaaring putulin ni Lance ang karamihan sa pinakamalakas na miyembro ng pamilyang Ning na ipinadala ng Flying Cloud Sect. Ang buong pamilyang Ning ay 8 lamang sa labas ng kahon, kaya paano marami pa rin sa kanila ang nakapagbanta kay Lance. Nagtanong si Talia, gaano katagal mo isakripisyo itong Chainman sa upper intermediate level? I'm not sure about that. But the chain is made of an extraordinary material. I think the probability is high, it shouldn't take long. Anyway, kahit gaano pa katagal, gawin mo muna ang best mo para isakripisyo ito. Pagkatapos sabihin iyon, ipinikit ni Lance ang kanyang mga mata at nagsimulang isakripisyo ang Chainman. Dati, ibibigay ito ni Lance kay Talia bilang kwintas, ngunit ngayong nasa kamay na ito ni Lance, mas magiging kapaki-pakinabang ito, kaya ginamit ito ni Lance sa ngayon, at hindi pa huli ang lahat. Para ibigay ito kay Talia bilang kwintas mamaya. Isang gabing walang salita, buong gabing isinakripisyo ni Lance ang Iron Chainman hanggang madaling araw kinabukasan.
Bagamat ito ay isinakripisyo sa loob ng isang gabi, hindi ito na-upgrade ng ganoon kabila sa upper intermediate level, at hindi maaaring mabalisa si Lance. Thalia, umalis na tayo. Oras na para pumunta tayo sa Tianbao City. Ang Iron Chainman ay dahan-daang isasakripisyo, at balang araw ito ay magiging isang intermediate grade magic weapon. Manam. Ginamit ni Lance at Thalia ang disguise changing method, nago nila ang kanilang hitsura, si Lance sa isang matandang lalaki at si Thalia sa isang babae. Maingat na naglakbay si Lance patungo sa Heavenly Jewel City. Ang paglalakbay na ito sa Tianbao City ay para lamang mahanap si Jing Tian. Siyempre, para kay Harleen, si Lance ay hindi nag-alala sa kanya. Sa ngayon, si Harleen ay tiyak na hindi pa natagpuan ng Ning Clan, kung hindi, ang Ning Clan ay nullipol. Tungkol sa kung saan nagpunta si Harleen at ang iba pa, nahulaan ni Lance na dapat silang pumunta sa isang paglalakbay sa pagsasanay, o marahil, hindi pa nila alam kung ano ang nangyari. Maingat na dinala ni Lance si Thalia at nagpalipas ng 2 araw, sa wakas ay nakarating sa Tianbao City. Ang kalangitan ng Tianbao City ay pabalik-balik, maraming Ning family Yuanying powerhouses ang sumilip, ang buong Tianbao City ay ginawang naka-tenterhook, at sa dilim ng gate ng lungsod, mayroon ding mga Ning family na binabantayan ang control. Sa sandaling natuklasan ang kinaroroonan ni Lance, isang alarma ay agad na itinaas. Madaling nakapasok sina Lance at Thalia sa Tianbao City. Nagkunwari silang dumaan sa harap ng pangunahing tarangkahan ng pamilyang Damon, at mula sa labas ng gate, parang walang nangyari sa pamilyang Damon, ngunit malinaw na naamoy ni Lance na may mahinang amoy ng dugo sa hangin. Tila ang pamilyang Damon ay talagang nullipol ng pamilya Ning. Dumating si Lance sa isang restaurant, kung saan pinakamadaling malaman ang impormasyon sa isang mataong lugar. Hinailan ni Lance ang may-ari ng inn sa tabi. "Senyor, ano ang ginagawa mo?" Tumingin ang innkeeper kay Lance nang may takot, iniisip na si Lance ang sumusubaybay sa grupo sa kalangitan. "Huwag kang mag-alala, huwag kang kabahan, hindi ako noong grupo, tinatanong kita, kumusta na ang pamilyang Damon?" Nullipol na ang pamilyang Damon. Lahat ay patay na. Wala ni isa. Alin ang hindi totoo, nabalitaan ko na may mga wala sa bahay noong araw na iyon, kaya hindi sila pinatay, ngunit ang mga hindi napatay, ay nagtago. Sino bang wala sa bahay noong araw na iyon? Ewan ko ba dyan, imposibleng lahat ng tao sa pamilyang Damon ay nasa pamilya. Kilala mo ba si Jing Tian? Kilalanin. Patay na ba siya? Mukhang hindi. Sabi ng tindera na iyon. Okay. Hindi kita tatanungin, at tandaan mo, huwag mong sabihing nakita mo ako. Ay pangako mong hindi mo sasabihin. Dalhan mo ako ng pagkain. Sige, saglit lang. Agad namang pumunta ang tindera at umorder. Gumaan ang loob ni Lance nang makitang hindi pa patay ang kanyang ikalimang tiyuhin. Si Lance ay kumain ng pagkain sa restaurant at gabi na, pagkatapos ay nag-book siya ng isang kwarto kung saan niya isasakripisyo ang Chainman. Kinabukasan, naghanda si Lance na lumabas at pumatay ng ilang tao mula sa pamilya Ning. Si Lance ay lumabas ng madaling araw. Unang dumating si Lance sa mga tarangkahan ng lungsod. Pansamantalang napansin ni Lance, may mga 3 Yuanying powerhouse ng pamilya Ning sa gate ng lungsod, sa ika-7, ika-6, at ika-8 yugto ng Yuanying. Tinakpin ni Lance ang kanyang mukha saglit, pagkatapos ay mabilis na umakyat. "Sino ka?" Agad na pinalibutan ng 3 lalaki na palihim na nagbabantay sa lugar si Lance. Napangiti si Lance at sinabing, "Ako ang lolo mo. Naghahanap ng kamatayan." Galit na galit silang 3. Hindi nag-abala si Lance na magsalita ng walang kaparerekon, at sa isang pitik ng kanyang kamay, ang Chainman ay isinakripisyo niya. Wow! Hindi ba ito isang heavenly rope? Patayin! Gumalaw ang isip ni Lance, at ang Iron Chainman ay pumunta sa Yuanying na ika-8 yugto upang pumatay. Kasabay nito, gumamit si Lance ng 2 bagay sa isang isipan, hindi lamang kinokontrol ang Iron Chainman, kundi pati na rin ang mismong Heavenly Furnace Mirror. Wala pang kalahating segundo, napatay ni Lance ang Yuanying 6th stage na iyon, habang ang Iron Chainman ay mas malakas pa,
at sa isang tuyong suntok, ang Yuanying 8th stage na iyon ay binugbog hanggang sa isang pool, na halos walang kakayahang lumaban, at nang syempre, ang Yuanying at ang laman ay naging sapal na magkasama. Ang natitirang Yuanying sa ikapitong yugto ay agad na sinubukang tumakas. Bang! Tumalikod ang Chainman at pinatuyo ang isa pa, at sa isang kisap mata, pinatuyo niya ang ikawalong yugto ng Yuanying na sinusubukang tumakas, nang walang pagkakataong makaalis si Yuanying sa kanyang katawan sa lahat. 1687. Ang pagpatay sa tatlong ito, halos hindi nag-aksaya ng enerhiya si Lance. Hahaha. Tumawa ng malakas si Lance, pagkatapos ay mabilis na nawala. Walang sinasabi kung ilang miyembro ng pamilya ng Ning ang nasa Tianbao City, nakalimutan lang magtanong ni Lance. Gayunpaman, hindi mahalaga, dahil sa kalangitan, nakita ni Lance ang isang tao sa ikalimang yugto ng Yuanying stage na lumutang, tila lumilipad patungo sa pasukan ng lungsod. Oo naman, sa loob ng ilang segundo, lumipad pababa ang sanggol na lalaki sa ikalimang yugto. Nasaan ang mga tao? Nataranta ang lalaki, halatang halate niyang may tatlong angka na palihim na nagbabantay sa lugar, bakit sa isang iglap na wala sila? Biglang sumulpot si Lance sa likod niya, sino ang hinahanap mo? Anong ginagawa mo, matandang lalaki? Paano mo ako kakausapin? Nakita ng lalaking iyon sa ikalimang yugto ng Yuanying na ito ay isang matandang lalaki sa ikalimang yugto ng spiritual harmony at nagmura ng malakas. Bang! Biglang tumama ang isang kamay na bakal. Ang Yuanying 5th stage na lalaking iyon ay nabasag sa ibabang bahagi ng kanyang katawan, at agad niyang hinubad ang kanyang Yuanying na katawan. Sinadya ni Lance na hindi man lang basagin ang kanyang Yuanying, hinawakan ni Lance ang kanyang Yuanying ng sabay-sabay at kasabay nito, isang karayom sentimo, ang tumusok sa kanyang Yuanying upang hindi niya magawang sirain ang sarili, o, maaaring patayin siya ni Lance. Bago pa niya masira ang sarili niya. Senyor, huwag mo akong patayin. Nataranta ang sanggol na iyon at humingi ng awa. Tanong ni Lance, ang iyong pamilyang Ning, ilang tao ang nag-squat sa Tianbao City? Senyor, ikaw? Sino ka? Bahala na kung sino ako, sabihin mo. Sabi ko, ang pamilya naming Ning ay nagpadala ng higit sa 10 malalakas na lalaki para mag-squat dito sa pagkataong ito, ngunit ang Senior Bao Junning, ilang araw na ang nakalipas, ay nag-alis ng ilan, at ngayon 7 na lang ang natitira sa Tianbao City. 3 ang nagbabantay ang mga tarangkahan ng lungsod, ang pamilyang Damon ay nagbabantay sa 3, at ako ang namamahala sa Sky Patrol. Mabuti, ang 3 na nagbabantay sa pamilyang Damon, anong lakas ang mayroon sila? Tanong ni Lance. 2 Yuanying ika-9 na yugto, at 1 Yuanying ika-8 yugto. Napakalakas. Nagulat si Lance, at hindi alam kung kakayanin ito ni Lance ngayon, kumpara sa ilang araw na nakalipas, ang lakas ni Lance ay tumaas ng husto mula nang magkaroon siya ng Chainman. Tanong ni Lance, hindi pa bumabalik si Bao Juning. Saan siya nagpunta? Pumunta na siya sa Flying Cloud Sect, at mayroon din tayong mga taong nag-squat sa Flying Cloud Sect. Mabuti, maaari kang pumunta sa impyerno. Hindi ginagawa ng senyor. Nang hindi natapos ang kanyang pangungusap, ang kaluluwang iyon sa ikalimang yugto ng Yuanying ay pinatay ni Lance, sa kabutihang palad, tinusok siya ni Lance ng isang karayom sentimo, noon pa man, kaya wala siyang pagkakataon na sirain ang sarili, kung siya ay ginawa, ang buong Heavenly Dew City ay malamang napatay o nasugatan. Agad na pumunta si Lance sa pamilyang Damon. Dahil wala si Bao Juning sa Tianbao City, kayang patayin ni Lance ang lahat ng miyembro ng pamilyang Ning sa puso niya. Dumiretso si Lance sa gate at pumasok sa pamilyang Damon. Tumigil ka. Sa sandaling pumasok si Lance sa tarangkahan ng pamilyang Damon, isang malakas na lalaki sa ika-8 yugto ng Yuanying ang tumalon pababa mula sa bubong, pinahinto si Lance. Matandang multo, miyembro ka rin ba ng pamilyang Damon? Tanong ng lalaking nasa ika-8 yugto ng Yuanying na iyon. Sabi ni Lance, hindi ako matandang multo, nandito ako para alagaan ka. Naghahanap ng kamatayan. Ang Yuanying na ika-8 yugto ay malapit ng mag-atake. Bang!
Agad na isinakripisyo ni Lance ang Chainman, at tinuyo ng Chainman ang ikawalong hakbang na iyon ng Yuanying sa pamamagitan ng suntok, na nagtapo ng mga labi sa buong lupa. Ngumuso si Lance, ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Lumipad si Lance sa bubong at sumigaw, may dalawa pa, lumabas ka. Sa susunod na segundo, sa isa sa mga courtyard ng pamilyang Damon, dalawang Yuanying 9th stage ang lumipad palabas. Ikaw. Hindi na hinintay ni Lance na magsalita ang dalawa, at agad na kumilos. Pinatay ng Chainman ang isa sa kanila gamit ang isang suntok patungo sa isa sa ikasyam na yugto ng Yuanying. Natakot ang ikasyam na yugto ng Yuanying na iyon. Puti, natarante at inalok ang kanyang mahiwagang sandata upang salubungin ang pag-atake. Dang! Sinutok at nabangga pa rin ng Chainman ang magic treasure ng kalaban, na nalaglag at nahulog sa lupa. Bang! Sinundan ng Chainman ng isa pang suntok. Ang ikasyam na yugto ng Yuanying na iyon, ay pinanood ang kanyang laman na naging putik. Umalis si Lance gamit ang kanyang espada. Puff! Putulin ang isa sa Yuanying. Ang natitirang Yuanying 9th stage ay hanggal. Sina Lance at Chainman, pabalik-balik na umaatake. Wala pang 2 segundo, napatay ni Lance ang ikasyam na yugto ng Yuanying na iyon. Sa ngayon, lahat ng 7 pinakamalakas na lalaki ng pamilya Ning sa Tianbao City ay pinugutan ng ulo ni Lance. Matapos silang patayin ni Lance, tahimik siyang umalis at bumalik sa inn. Lance, kamusta ka na? Lahat sila ay patay na, ngunit ang 7 lamang na natitira, si Ning Baojun ay nagsama rin ng iba pa. Sa palagay ko, maaga o huli, si Ning Baojun ay babalik sa Tianbao City, at pagkatapos, malalaman niya na lahat 7 sa kanyang mga angkan sa Tianbao City ang patay, hahaha. Malakas na tawa ni Lance, hindi ko talaga alam kung ano ang mararamdaman ni Ning Baojun kapag bumalik siya sa Tianbao City at nakita ang eksenang ito. Naliligaw pa rin tungkol sa pagpatay kay Lance, ngunit maganda ang resulta, ngayon ay may kabuoang 13 katao mula sa kanilang Ning clan ang napatay ni Lance. Si Lance, sa kabilang banda, ay hindi nasaktan sa ngayon. Ipapaalam sa kanila ni Lance kung gaano sila mali. Sa sandaling ito, malapit sa Flying Cloud Sect. Uncle 8, natatakot ako na hindi natin ito mahahanap, ngunit hindi alam ng babaeng iyon na si Lance kung saan siya nagtatago. Anak ng asungot. Napakamot si Baojun Ning sa kanyang mga ngipin. Uncle 8, naghahanap pa ba tayo? Hinanap na natin ang paligid ng Flying Cloud Sect, mukhang naghahanap ito ng karayom A-sentimo, sa haystack. Oo, ikawalong tiyuhin. Bumalik muna tayo sa Tianbao City, 7 pa ang miyembro ng clan natin sa Tianbao City, kung sakaling pumunta na si Lance sa Tianbao City, hindi ba delikado? Nanginginig ang katawan ni Baojun Ning, na para bang naisip niya ang kahihinatnan nito. Let's go! Back to Tianbao City, sana hindi sila malas ng 7. 8th Uncle, huwag mag-alala, mayroon tayong 2 Yuanying 9th stage clansmen na nagbabantay sa Heavenly Jewel City, kadalasan walang mangyayari, hindi ganoon kalakas si Lance para patayin silang lahat. Bagamat iyon ang nangyari, si Baojun Ning at ang iba pa, ay mabilis pa ring bumalik sa Tianbao City. Bandang gabi, sa wakas ay bumalik sila sa Tianbao City. Habang nakatayo sila sa pintuan ng lungsod, sumigaw ang isa sa kanila, Ning Miao. Ning Miao. Ning Shu. Kakaiba, di ba silang 3, hindi nakasquat dito? Agad na hinanap ni Baojun Ning at ng iba pa malapit sa mga pader ng lungsod at nakakita ng isang ulo. Ito si Ning Miao. Naalarma si Baojun Ning at 8 o 9 na iba pa. Hindi maganda, magmadaling bumalik sa pamilyang Damon. Nang bumalik sila sa pamilyang Damon, natuklasan nila na ang 3 malalakas na lalaki na kanilang nakasquat sa pamilyang Damon ay naging mga gutay-gutay na bangkay. Anong nangyayari dito? Sigaw ni Baojun Ning. Kaya lang, sumigaw ang isa sa kanila, tingnan mo, may nakasulat sa dingding. Lumingon si Baojun Ning at ang iba pa at nakita ang isang linya sa dingding, Baojun Ning, simula pa lang ang lahat, papatayin ko ang iyong pamilyang Ning, isa-isa. Manatili si Lance. Lance. Nanlaki ang mga mata ni Baojun Ning sa galit, agad na lumipad sa hangin at nagpakawala ng napakalakas na dagandong.
Lance, lumabas ka? Alam kong nagtatago ka sa lungsod, ang lakas ng loob mong lumabas. Sumigaw si Bao Juning sa langit, at narinig ito ng buong Tianbao City. Sa sandaling ito, sa isang silid ng inn, natural ding narinig ito ni Lance. 1688. Ngumuso si Lance, mukhang nakabalik na si Bao Juning sa Tianbao City, mabuti, sa susunod, palihim akong magtatago at papatayin ang lahat ng tao sa paligid niya isa-isa, at sa wakas kapag ang aking chainman ay isinakripisyo din sa upper intermediate level. Ito na ang araw para labanan siya hanggang kamatayan. Ang mga iniisip ni Lance ay maganda, ngunit sa kasamaang palad, ang katotohanan ng Tang ay malupit. Dahil, sa susunod na sandali, may sumigaw mula sa langit mula kay Bao Juning, Lance, kung hindi ka lalabas, kakatayin ko ang buong Tianbao City. Nanginig ang katawan ni Lance nang marinig niya ito. Isang segundo ang nakalipas, binalak ni Lance na patayin ang pamilya ning isa-isa pagkatapos, ngunit hindi niya inaasahan na susubukan ni Bao Juning na pilitin na lumitaw si Lance sa pamamagitan ng pagpatay sa lungsod. Natarante si Talia at pumasok sa silid. Lance, gusto ni Ning Baojun na patayin ang lungsod, ano ang dapat nating gawin, paanong hindi ka makakalabas para mamatay dahil sa mga tao ng Tianbao City? Nag-aalalang sabi ni Talia. Nanlumo din si Lance, hindi ko inaasahan na minamaliit ko ang kalupitan ng kanilang pamilyang Ning, ang buong Tianbao City, na may populasyong mahigit 200,000, dapat ba, hahayaan ko bang mamatay ang napakaraming inosenteng tao dahil sa akin? 10. Nang libo-libong mga disipulo ng Feiyun Sect, pati na rin ang pamilyang Damon ay namatay din dahil sa akin, at hindi ko nahahayaang mamatay ang mga inosenteng tao ng Tianbao City dahil sa akin. Ngunit, Talia, kahit hindi ako mabuting tao, pero kahit anong mangyari, may bottom line pa rin ako, sayang, wala akong magagawa, kung talagang patayin ni Juning Bao ang lungsod, magpakita lang ako, ikaw. Inihanda. Ngunit maaaring hindi tayo masyadong mapalad na makatakas sa pagkakataong ito. Napuno ng pagkabalisa si Talia. Sinabi ni Lance, libu-libong extreme, o kung hindi, sa ganitong paraan, tatakas ako ng mag-isa, patuloy kang nagtatago, hindi ka nila pangunahing hinahanap, basta magpakita ako, natural na walang makakapansin sa iyo. Ayoko, mamamatay akong magkasama kahit kailangan kong mamatay. Silly, madali para sa akin ang tumakas mag-isa, tsaka hindi ko na kailangan pang magdagdag ng isa pa sa lumilipad kong espada, mas mabilis din ako. It's okay. You have to trust me, hindi ako madaling mamatay. Kung ganoon saan tayo magkikita? Sabi ni Lance, pumunta ka sa Pearl City at hintayin mo ako sa pinakamalapit na inn sa Pearl City Teleportation Hall. Sabi. Mabuti, kung gayon dapat kang mag-ingat. Gagawin ko. Sa sandaling ito, sa kalangitan, muling sumigaw si Bao Juning, Lance, ibig mo bang isipin na hindi ako mangangahas? Sa bilang ng 3, kapag hindi ka na muling nagpakita, papatayin ko ang lungsod. 1, 2, 3. Pagkatapos sabihin iyon, ang isang lumilipad na espada sa kamay ni Bao Juning ay lumipad patungo sa isang kalye sa lupa. Ang lumilipad na espada niyang iyon ay parang karit na umani ng mga ulo. Nagkataon, ang tinutuluyan ni Lance ay nasa mismong kalye na ito. Nang makita ni Lance ang kanyang lumilipad na espada na umaani na parang scythe, agad na tumakbo palabas si Lance at hinawakan ang kanyang lumilipad na espada sa kanyang kamay. Sa susunod na segundo, naalis ni Lance ang espiritual na imprint ng lumilipad na espada ni Bao Juning. Nagulat si Bao Juning, mayroon siyang kabuoang 2 lumilipad na espada, ang isa ay kinuha ni Lance sa Shuhai noong nakaraan, ang isa na pinakamalakas niyang lumilipad na espada, isang intermediate inferior flying sword, at ang isa pa. Ito ba ngayon, isang elementary superior flying sword? Sa ngayon, gusto niyang paliparin ang kanyang espada para anihin ang ulo ng isang kalye, para ipakita kay Lance na kaya niyang gawin ang sinabi niyang gagawin niya. Bilang resulta, si Lance na lang nagkataong nasa kalyeng ito at pagkatapos ay kinuha ang kanyang pangalawang lumilipad na espada sa pagdaan. Sa ganitong paraan, walang lumilipad na espada si Bao Juning. Ano ang ibig sabihin ng walang lumilipad na espada?
Ibig sabihin ay hindi siya makakalipad gamit ang isang espada, kahit na umasa siya sa kanyang espiritual na kapangyarihan para lumipad, ang kanyang bilis ay lubhang nabawasan, ngunit syempre, hindi alam ni Lance na si Bao Juning ay wala nang lumilipad na espada sa ang sandali. Inalis ni Lance ang lumilipad na espada na kakaalis lang niya at inilagay ito sa kanyang storage ring, bagamat isa itong primary superior flying sword, isa na itong malaking kahihiyan na muling mahawakan ang lumilipad na espada ni Bao Juning sa kanyang mukha. Ikaw. Galit na galit si Bao Juning, nakatayo sa himpapawid at pinagmamasdan si Lance sa lupa, na ngayon ay nakabawi na sa kanyang hitsura at hindi nakasama ang matanda. Tumawa si Lance, Bao Juning, kung mayroon ka pa ring magic weapons, huwag mag-atubiling ilabas ang mga ito, kukunin ko silang lahat. Lumipad mula sa lupa ang 7 malalakas na lalaki ng Yuanying patungo sa gilid ni Bao Juning. Ang isa sa kanila ay abalang nagsabi, "Ikawalo tiyo, ang iyong pangalawang lumilipad na espada." Ang mukha ni Bao Juning ay walang katulad na pangit, at sa harap ng ilang juniors, ang pangalawang lumilipad na espada ay muling nawala. Sumigaw si Bao Juning, "Lance, kung hindi kita papatayin ngayon, susundin ko ang apelyido mo." Ngumisi si Lance, "Hindi ito ang unang beses na sinabi mo iyon, ilang beses mo na itong sinabi at hindi ito nagkatotoo minsan, kawili-wili ka." Ang mga salita ni Lance ay parang isang sampal sa mukha ni Bao Juning, sarcastic na sinasabi ni Lance na hindi niya kayang patayin si Lance. Yeah! Biglang itinaas ni Bao Juning ang kanyang palad at ginamit ito bilang isang mahiwagang sandata para salakayin si Lance. Tinapakan ni Lance ang kanyang sariling lumilipad na espada, at sa isang paggalaw ng kanyang isip, siya ay humiwalay, habang si Bao Juning, nakakagulat, ay hindi makasabay sa bilis ng paggalaw ni Lance. Napakabagal. Nagulat si Lance, sa huling pagkakataon na nasa shuhay siya, napakabilis ni Bao Juning. Bumungad sa kanya ang realization ni Lance sa susunod na segundo, at tumawa siya, "Bao Juning, bakit ang bagal mo, wala ka na bang lumilipad na espada, hahaha." Walang katumbas na kasiyahan si Lance, ang pag-alis lamang ng lumilipad na espada ni Bao Juning ay tama na, si Bao Juning ay wala ng lumilipad na espada, hindi na siya makakalipad gamit ang isang espada, maaaring itapon siya ni Lance sa pamamagitan ng 10 kalye. Siyempre, tanging kung aalis si Lance. Ngunit ngayon na wala siyang lumilipad na espada, hindi na kailangang matakot si Lance sa kanya, kailangan lang ni Lance na huwag lumapit sa kanya. Si Bao Juning ay kinutya ng hubad na pangungutya ni Lance, at ang kanyang mukha ay namula. "Lance, ikaw, ibalik mo sa akin ang lumilipad kong espada." Sabi ni Bao Juning habang nakakuyom ang mga ngipin, hindi niya alam kung bakit niya sasabihin ang isang walang hiyang pangungusap, dahil ba gusto niyang ibalik ang kanyang lumilipad na espada. Ang walang kamatayang walang magic weapon ay parang eskrimador na walang espada o kusinero na walang palayok. Hahaha, ibinabalik sa iyo ang lumilipad na espada. Well, oo. Kung maabutin mo ako, ibabalik ko ang iyong lumilipad na espada, at hahayaan kitang pumatay. Don't you dare force me. Biglang sumugod si Bao Juning patungo kay Lance, nagtangka ng sorpresang pag-atake. Sa kasamaang palad, gaano man siya kabilas ng walang lumilipad na espada, hindi siya kasing bilis ni Lance, na lumayo ng ilang daang metro sa isang kisap mata. Grasyo. Nanginginig sa galit si Bao Juning, sa buong view ng publiko, at may isang grupo ng mga inapo ng kanyang pamilya na nanunood, na ginagampanan ni Lance ng ganito, galit na galit siya na gusto niyang samuka ng dugo. Sa sandaling ito, si Talia, na nanunood mula sa bintana ng inn, ay bahagyang ngumiti, nakita din ni Talia na wala ang kanyang lumilipad na espada, si Bao Juning ay parang isang ibong walang pakpak, wala na siyang magagawa kay Lance. "Lance, napakaraming tao ang napatay mo mula sa aking pamilyang Ning, sa palagay mo ba ay pakakawalan ka ng aking pamilyang Ning?" Hindi na naabutan ni Bao Juning si Lance, ngunit sa halip ay tinukso ni Lance ang mga bilog sa loob ng langit, kaya napatigil lang siya sa paghabol at tumigil. 1689. Nakakatawang sabi ni Lance, nakapatay ka ng napakaraming inosenteng tao, sa tingin mo ba papakawalan kita ulit? Isa lang itong nunal, kaya anong masama kung pumatay ako ng marami hanggat kaya ko? Malamig na ngumuso si Bao Juning.
Pinitik ni Lance ang kanyang mga daliri at sinabing, tama, ang pamilya Ning ay parang langgam lang sa paningin ko, hindi mahalaga kung papatayin ko pa ang pamilya mo. Huwag kang mag-alala, ang layunin ko ay hindi pumatay 3 o 5 tao mula sa iyong pamilya Ning, tiyak na lilipulin ko ang iyong pamilya. Kahit sa iyo, karapat-dapat ka ba? Kung talagang may lakas ka ng loob, huwag kang tumakbo sa sandaling ito. Bao Junning, naniniwala ka ba na papatayin ko ang ilan sa mga miyembro ng pamilyang Ning sa iyong tabi mismo sa harap mo? Pagkasabi noon, biglang gamulo ang isip ni Lan sa ilalim ng mga paan ng grupo ng mga miyembro ng pamilyang Ning sa langit. At agad na bumuukol ang isang chainman. Boom! Biglang binasag ng chainman ang isang higanteng kamao sa mga powerhouse ng Ning pamilya Yuanying sa ere. Ah! Hindi inaasahan ng grupo ng Ning Clan Yuanying powerhouses na biglang lilito ang isang chainman sa ilalim ng kanilang mga paa, at itong chainman ay isa ring clan member ng magic tool ng kanilang clan, ang Heavenly Sling. Gayunpaman, huli na, sumuntok ang chainman, at ang 7 o 8 miyembro ng pamilyang Ning ay namatay sa isang iglap, 4 sa kanila ay nasa ika-6, ika-7, at ika-8 yugto ng Yuanying. Ang natitirang 4, agad na tumakas. Hindi. Sigaw ni Bao Junning mula sa 1,000 metro ang layo sa himpapawid. Hindi nakakagulat na tinukso lang siya ni Lance sa mga bilog, sinusubukan niyang hatiin siya at ang kanyang angkan ng mas malayo para mapadali ang pagkilos ni Lance. Ang mga kedena ni Lance ay matagal nang inilagay sa ilalim ng paanan ng grupong iyon ng mga miyembro ng Ning Clan, kaya ang biglaang pag-atake ay hinaipan ang 4 na malakas na Yuanying ng Ning Clan sa isang iglap, at ang Yuanying ay hindi makahiwalay sa oras. Masasabing pinatay ni Lance ang 4 sa kanyang mga angkan sa ilalim mismo ng ilong ni Bao Junning. Hahaha. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Lance. Ang pamilya Ning ay nagmamadaling umakyat, ngunit ano ang punto, ang 4 na angkan na iyon ay nasaraan na ng loob. Lance, hindi ako kapareho ng kapalaran mo. Sumirit si Bao Junning. Sinabi ni Lance, matagal nang mating, hindi ba? Sa sandaling iyon, isa sa 4 na natitirang angkan ng Ning Clan ang nagsabi, Ika-8 uncle, wala ka ng lumilipad na espada, kaya ibibigay ko muna sa iyo itong lumilipad na espada ko, at maaari mo siyang isakripisyo at tumalikod sa iyong sarili, pagkatapos ay patayin mo siya. Agad na kinuha ni Bao Junning ang lumilipad na espada ng miyembro ng clan na iyon. Sa kasamaang palad, hindi siya si Lance, at magtatagal para sa kanya na maalis sa distrito ang espiritual na imprint ng kabilang partido, at pagkatapos ay mas matagal na isakripisyo ito para maging sarili niyang lumilipad na espada, kung hindi, hindi siya makakaisa. Ang kanyang espiritual na espada at hindi maganda ang paglalaro. At nang isakripisyo niya ito sa sarili niyang sandata muli, si Lance na kanyang manugang ay maaaring pumunta mula sa pagbubuntis hanggang sa panganganak, iyon ay, nang walang 1 o 2 taon na sakripisyo, hindi niya ito maisasakripisyo sa sarili niyang sandata. Nagpakawala si Bao Junning ng isang napakalaking dagendong, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Sa ngayon, nakatayo si Bao Junning kasama ang natitirang 4 na clansmen, kaya walang pagkakataong makalapit si Lance. Ngunit ang isang itim na kedena sa kamay ni Lance ay bumagsak muli sa lupa, at pagkatapos ay nakontrol ang isip ni Lance at tahimik na nagtago sa likod ng grupong iyon ng mga miyembro ng Ning Clan. Sinadya ni Lance na ginulo si Bao Junning habang kinakausap siya nito. Bao Junning? Galit ka ba? Tama na. Lance, kung hindi kita papatayin, ako. Hahaha. Tumawa si Lance, tulad ng si Lance, na may biglaang paggalaw ng kanyang isip, ay nagawang magtago sa 4 na pamilyang Ning Yuan. Ang mga kedena sa likod ng sanggol na strongman ay lumawak ng may kalansing, at halos kasing bilis ng isang kisap mata, ang chainman ay muling sumuntok sa 4 na miyembro ng pamilyang Ning. Boom! Sa isang iglap, pinasabog ng chainman ni Lance ang 3 pang sanggol na Ning family. Hindi. Muling sigaw ni Bao Junning, ngunit sa kasamaang palad, napapanood lamang niya ang katawan ng 3 angkan. Matapos patayin ni Lance ang 3 Ning clansmen, nakuha niya ang mga kedena sa isang kisap mata.
Sa ngayon, ang natitirang bahagi ng Ning clan, tanging si Bao Juning at isa pang lalaki sa ika-9 na yugto ng Yuanying ang natitira pang buhay, at ang iba pa, silang lahat ay napatay. Halos naroon na rin si Lance, ang iba pang Yuanying na ika-9 na yugto, natatakot ako na hindi ganoon kadaling pumatay sa harap ni Bao Juning. Bao Juning, magkita tayong muli sa ibang pagkakataon. Pagkasabi noon, mabilis na bumaril si Lance sa malayo. Sinubukan ni Bao Juning na abutin, ngunit sa kasamaang palad, wala siyang imperial na espada na malilipad, at hindi nagtagal ay hindi na niya makita ang figure ni Lance. Dumiretso si Lance sa Pearl City at nanatili sa pinakamalapit na inn sa Pearl City Teleportation Array, kung saan pupunta si Talia upang makipagkita kay Lance. Si Lance ay nasa kanyang silid sa inn na ito, isinakripisyo ang kanyang chainman. Pagkalipas ng humigit kumulang 5 araw, sa wakas ay isinakripisyo ni Lance ang chainman bilang isang middle-grade superior magic tool. Pagkatapos itong gawing intermediate superior magic weapon, ang kapangyarihan ng chainman ay tumaas ng husto, at si Lance ay agad na dumating sa labas ng Pearl City para subukan kung gaano kalakas ang kanyang chainman. Wow! Ang Iron Chainman ay lumawak sa isang iglap, umabot sa taas na 7 metro noon, ngunit sa ngayon, umabot ito sa taas na 15 metro, na para bang ito ay isang maliit na Mecha Man. Haha! Ang aking Iron Chainman ay nadagdagan ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ng higit sa doble, ngayon kung ako ay makasagasa kay Bao Juning, ginagaranti ako na makakalaban ko siya. Walang pakialam na ngumiti si Lance. Inalis ni Lance ang chainman at naghanda na bumalik sa inn. 5 araw na ang paghihintay, at si Talia ay hindi pa dumarating mula sa Tianbao City upang makipagkita sa Pearl City. Kakaiba, 1000 never would never be so slow. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance. Hindi naman siguro may nangyari sa 1000 Absolute, di ba? Agad na umalis si Lance sa silid at pumunta sa unang palapag ng inn. Nang dumating si Lance sa unang palapag, narinig niya ang maraming bisita sa unang palapag na nag-uusap. Anong trahedya? Oo, peste talaga ang Lance na iyon. Hindi lang siya vermin, isa lang siyang vermin demon, ang buong Tianbao City ay pinatay niya, thirst, balita ko impyerno na sa lupa ang Tianbao City. Bagaman malupit ang fourfold Sining family, ang bagay na ito ay dahil din kay Lance. Kami, ang karaniwang tao, ay talagang nagdurusa sa aming kapalaran, isang bagay na halatang walang kinalaman sa amin, ngunit kailangan naming bayaran ang presyo ng aming buhay, hindi kami katulad ng mga tao sa mata ng mga walang kamatayang magsasaka na iyon. Naku, tigilan mo na, nakatira ang isang kamag-anak ko sa Tianbao City, at hindi ko alam kung patay na silang lahat. Nagulat si Lance. Abala sa pagbabalik, tinanong niya, ano ang pinag-uusapan niyo? Senior, hindi mo pa alam na 5 araw na ang nakalipas, ang Tianbao City ay kinatay. Ano? Nanginginig si Lance. Sayang, lahat ng ito ay dahil, ang isang taong nagngangalang Lance mula sa Tianbao City ay nakasakit sa isang malaking pamilya sa Four Seas, at ang Flying Cloud Sect ay nawasak noon. 1690. Si Lance ay puno ng galit ngayon. Hindi akalain ni Lance na lalabas siya sa araw na iyon at tumakas sa harap ni Bao Juning, ngunit pagkaalis niya, dinala pa rin ito ni Bao Juning sa 300,000 inosenteng tao. Phew! Huminga ng malalim si Lance. Pamilya Ning, kung hindi ko papatayin silang lahat, ako, si Lance, ay hindi karapat-dapat na maging isang lalaki. Lihim na nanumpa si Lance, ang pamilyang Ning na ito ay sadyang baliw at perpekto nang wala ng sangkatauhan. Si Lance ay abala sa pagtatanong, ang mga taong namatay sa Tianbao City ay pawang mga ordinaryong tao. Tama. May mga fairy thinkers ba? Hindi ko alam ang tungkol dyan, ngunit tiyak na naroon ang ilang mababang antas na immortal na magsasaka na walang oras upang makatakas. Sa kanyang puso, sinabi ni Lance, libo-libo sa kanila ang hindi sumama sa akin sa loob ng 5 araw, hindi ba siya nagkaroon ng oras upang makatakas? Phew! Hindi ako naniniwala na si Thousandfold ay madaling mapatay. Kung gayon bakit hindi siya sumama sa akin sa loob ng 5 araw? Hahanapin ito ni Lance sa Tianbao City.
Sa sandaling iyon, tatlong lalaki ang pumasok sa pasukan ng bahay panuluyan at sumigaw, "Bilasan mo ako ng masarap na makakain," at pagkatapos ay mag-impake ng 20 bahagi upang dalhin. Ang tatlong lalaking pumasok ay napakabagal. Nagpanik ang innkeeper at nagutos, na para bang hindi siya naglakas loob na masaktan. Tahimik na tinanong ni Lance ang may-ari, sino sila? Pumunta ang pamilya Ning sa One Heavy Sea upang tugisin ang mga tauhan ni Lance. Mga tao mula sa pamilya Ning. Huminto ang puso ni Lance, sa tamang oras. Nagtanong muli si Lance, ilang lalaki ang pamilyang Ning naroroon sa Pearl City. Ewan ko ba dyan, narinig ko na 12-dosenang sila, at lahat sila ay nakatira sa Silk Bamboo House, na isang tirahan na binuksan ng pamilya Ning sa One Heavy Sea. Salamat. Umalis si Lance sa at dumiretso sa Silk Bamboo Mansion sa Pearl City. Nang dumating si Lance sa Silk Bamboo Mansion, tumayo siya sa himpapawid at nakita sa isang sulyap na mayroon talagang mahigit 20 tao na nakatira sa Silk Bamboo Mansion. Sa 20 taong ito, ang isa sa kanila ay nasa yugto ng Exodus, at ang iba ay nasa yugto ng Yuanying. Sa pagkakataong ito, ang pamilyang Ning ay nagpadala upang tugisin si Lance, higit sa lahat ay 2 tao sa yugto ng Exodus ang namamahala sa pamumuno sa koponan, ang isa sa kanila ay si Bao Juning, at ang isa ay ang nasa Silk Bamboo Mansion ngayon. Si Bao Juning ang namamahala sa paghahanap sa labas, habang ang isang ito ay namamahala sa paghahanap sa Pearl City. Sa ngayon, sa Silk Bamboo Mansion, sa isang bulwagan. Ikasyam tiyo, bakit hindi pa tayo nakaimpake, nagugutom na tayo. Hinawakan ng isang sanggol na lalaki ang tiyan niya at sinabing, dapat alam ko na pupunta tayo sa inn. Sige, ano ang pagmamadali, lahat tayo ay immortal, hindi ba tayo makapaghintay ng ilang pagkain? Sandaling napagalitan ng lalaking tinawag na Ninth Uncle, siya ang pinakamalakas sa out-of-body stage. Para siyang nasa unang yugto ng out-of-body. Ikasyam na uncle, narinig ko na ang panig ni Uncle 8, nilipol nila ang buong Heavenly Jewel City, at ngayon ang chismis sa buong Pearl City na 300,000 sibilyan ang napatay. Hehe, some griffin are just ants. That man who was out of the first stage laughed without a care. Ikasyam na tiyuhin, dahil lipulin ng ikawalong tiyuhin at ng iba pa ang Heavenly Jewel City, ibig sabihin ay hindi pa nila nahanap si Lance kaya galit na galit sila. Sa tingin ko, kung hindi pa natagpuan ni Bao Juning si Lance, dapat siyang bumalik dito sa lalong madaling panahon. Kung hindi pa nila mahanap si Lance, posibleng nagtatago siya sa Triple Sea of Asentimo, the Second Sea. Kung ganoon ang kaso, kung gayon ang paghahanap sa kanya ay mas simple, kailangan lang nating bantayan ang pagbuo ng teleportasyon at siguraduhin siya ay buhay o patay. Maya-maya lang, may boses na nagmula sa pintuan, hindi mo na kailangang maguluhan, nasa pintuan na ako. Sino? Agad na sumugod ang magkalat ng mga tao sa gate, buti na lang nakita ko ang isang binata na nakatayo sa gate. Sino ka? Ako ang Lance na hinahanap mo, hinahabol mo ako, hindi mo man lang ba alam ang hitsura ko? Ikasyam na uncle, oo, siya si Lance. Sigaw ng isang Yuanying stage na lalaki. Ang lalaki na nasa unang yugto sa labas ng mga panlilinlang ay nagutos, pagyamanin mo, huwag mo siyang hayaang makatakas. Oo. Sa isang iglap, 19 na Yuanying powerhouse ang nakapalibot kay Lance. Umuwang ang sulok ng bibig ni Lance na may mapang asar ng ngiti. Wow! Binitiwan ni Lance ang kanyang kamay at biglang lumitaw ang Chainman, na parang isang higanti. Kill! Ang Iron Chainman ay nagwalas ng isang suntok. 7 o 8 ang namatay sa isang iglap, hindi man lang nagkaroon ng oras na humiwalay sa sanggol. Anong nangyayari, bakit celestial rope ang Ninghi's celestial rope sa kanyang mga kamay? At ito ay mas makapangyarihan kaysa 12-dosenang beses. Ikasyam tiyo, may kailangan kang gawin. Saglit, ang natitirang dosenang mga miyembro ng pamilya ni Ning ay nagkagulo. Nagkakalat ang tatlo. Sigaw ng lalaking iyon sa unang yugto sa labas ng mga panlilinlang, at ang natitirang 12 buhay na sanggol na Ning family ay nagkalat. Hinarap ni Lance ang lalaking wala sa unang yugto, umaasang matatalo siya ng kanyang Chainman. Swoosh!
Ang lalaking may unang yugto ng out-of-body na kaalaman ay bahagyang nilaslas ang kanyang palad sa hangin, at isang talim na kasing laki ng palad na may berdeng glow ay hiniwa kay Lance. Punch out! Gumalaw ang isip ni Lance, at sinalubong ito ng chainman ng suntok. Bang! Biglang naalis ang talim na kasing laki ng palad. Poof! Ang lalaki na wala sa unang yugto ay tumango at dumura ng dugo. Hit again. Agad na sumuntok muli ang chainman. Ah! Ang lalaking iyon sa unang yugto sa labas ng mga panlilinlang ay namutla habang ang lakas ng Iron Fist man ay halos sa bilis na pumatay sa kanya sa ilang segundo, at wala siyang kalaban-laban para sa unang yugto sa labas ng mga trick. Paano posible iyon? Walang oras upang mag-isip, ang out-of-body na unang yugto ay umiwas sa daan. Puff! Sa sandaling iyon, isang lumilipad na espada sa itaas ng kanyang ulo ang dumiretso pababa, iyon ay ang sheer 7th blade ni Lance. Ah! Napansin lamang ng lalaking nasa labas ng unang yugto ang chainman at hindi man lang napansin si Lance, kaya sinubukan lang niyang iwasan ang chainman, ngunit sa hindi inaasahan, nang walang pagtatanggol, siya ay pinutol ni Lance. Nang hindi man lang hinubad ang kanyang sanggol na katawan. Kalokohan, ang 12 nabubuhay na Yuanying powerhouse ng pamilya Ning ay napatay lahat, at pinanood ang 9th uncle, na nasa unang yugto ng out-of-body stage, ay pinatay. Oh my God! Isa ito sa 8 out-of-body stage sa kanilang pamilya, at kahit na ito ang huli sa rangkang, out-of-body stage pa rin ito, at namatay ito ng ganito. Kung ibabalik ang balitang ito, ang buong pamilya ng Ning ay mayayanig. Sa orihinal ay isang pamilyang may 8 labasan, ngayon ay isang pamilyang 7 labasan. Ika-9 na uncle. Ang natitirang 12 Yuanying powerhouses ay sumisigaw habang nakatingin sa bangkay na nahati sa 2 piraso at bumagsak sa lupa. Hindi binigyan ni Lance ang grupo ng kaunting pagkakataon na samantalahin ang kanilang nabiglaang kawalan ng paniwala at pasabugin sila hanggang sa mamatay. Sabog. Ang nakadina na lalaki ay sumabog sa grupo ng mga tao. Ginamit din ni Lance ang sheer 7th blade at nagawang pumatay ng isa-isa. Makalipas ang ilang segundo, 8 pa ang patay. 4 na lang ang natira para makatakas. Ang natitirang 4, nataranta at tumakas sa malayo. Sinusubukan mong tumakbo. Inalok ni Lance ang kanyang lumilipad na espada at mabilis na hinabol sila. Ang bilis ni Lance ay higit pa sa bilis nila, kaya naman agad niyang naabutan ang isa. Boom! Talunin ang isa hanggang mamatay. Boom! Nakapatay ng isa pa.